Welcome again sa ating YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon ay kung paano natin i-reset yung MPIN or PIN ng ating egov.ph account. So, pag hindi natin siya nabuksan, so hindi natin magagamit yung ating national ID or yung mga ibang IDs natin na gusto natin gamitin. Lalong-lalo na sa government transactions. So, kailangan talaga natin yun siya i-access. So, paano ba yung pag-reset? Panoorin nyo ito. Baka makatulong ito sa inyo. So, simulan na natin. Okay, so first, i-open natin itong ating application na egov.ph. Ayan. So, install nyo lang sa inyong Play Store. Okay, so wait lang natin. So, ilagin natin ngayon yung account natin. So, kung connected sa ating number, so ilagay lang natin yung mobile number natin and pwede din tayo mag-login via email. So, gamitin natin itong number natin. Okay, so ayan. So, wait lang natin. So, yan as you can see, hintayin natin yung one-time PIN na masisend dun sa ating mobile number. Okay, so ayan na. Ilalagay natin ngayon yung 6 digits PIN. Ayan. Okay, so ilagay na natin. So, kunin natin yung PIN. 219 704. Ayan. Okay, so ayan, as you can see, pwede tayo mag-add dito ng fingerprint kung gusto natin. So, halimbawa, i-activate natin yan. Okay, so ito yung problema, yung MPIN natin. So, hindi natin siya matandaan. Okay, so yan, invalid PIN. So, ngayon, ang next na gagawin natin, i-forgot MPIN natin para ma-reset natin yung ating PIN. Okay, so hintayin natin ulit yung one-time password or yung OTP. Okay, so ayan, nilagay na natin. So, pwede natin siya i-paste. So, 713 950. Ayan. Okay, so ngayon, we can set the new MPIN. So, ilalagay natin yung bago kung ano yung matatandaan natin. Yun yung ilalagay natin. Okay, so next lang natin. So, re-enter natin. Same pa rin. Okay, so great. MPIN matches. Okay, so submit natin. Okay, so yan, you have successfully changed your MPIN. You can now use your new MPIN. So, redirecting. So, wait lang natin. As you can see, ayan, na-open na natin yung ating egov.ph. So, pwede na natin i-access ngayon yung ating mga IDs. So, halimbawa, hindi natin dala yung mga physical ID natin. So, pwede na natin ito siya i-pakita or i-access para makaprocess tayo sa mga government transaction or di kaya sa kahit anong establishment na meron tayong transaction. So, pwede natin ito siya ipakita. Okay? So, ngayon, balik tayo. So, try natin i-close yung account natin. So, tingnan natin kung makakalagin tayo gamit yung bagong password. Okay, so ayan. So, since activated yung ating biometric, so pwede natin siya gamitin mamaya. Okay, so mag-login lang tayo ulit. Okay, so ayan. Wait lang natin. So, hintayin natin yung one-time PIN. Okay, so malapit na yan. Ayan na. So, i-paste lang natin. Okay, so ayan. Activated na siya. So, ilagay natin ngayon yung ating MPIN. Yung bagong MPIN na ginawa natin. Okay.
Okay, so ayan. Okay na siya. So nakapasok na tayo gamit yung bagong MPIN natin. So ganun lang kadali. So I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amr TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.